may nagsabi sa akin, mag-vlog daw ako ng about 25, ang dami naman. 25 about me. Talk about me, sabi ganun. So, maybe yun ang gawin natin ngayon. So, ako, my name is Judy Tompkins. Yan ang pangalan ko. And then, I'm Scorpio, which is, nakadalawa na tayo. Ang birthday ko ay November 9. Nakatatlo na tayo. And then, married with meron akong isang anak. Happily married. And then, ano pa ba? 10 kami magkakapatid. Pampito yata ako. Minsan hindi ko sure kasi ang dami. Pampito ako sa aming magkakapatid. Kaya siguro isa lang yung anak ko kasi kaya ganun siguro kasi nga 10 kami. So galing ako sa malaking pamilya. So feeling ko parang isa lang yung anak ko. Isa lang yung anak ko. Lalaki. Sinong mga nakapanood na ng vlog ko, for sure nakita nyo na. Diba? Tapos, mabait ako kung sa mabait. Alam lahat ng friend ko yan. Kaya kitang ipagtanggol kung inaapit ng ibang tao. Mabait akong friend. Hindi rin ako silosa. Hindi ako yung about friendship or hindi ako silosa. Halimbawa, may friend kang dalawa, tapos ako hindi mo tinatawagan. I never, think over na, baka ganito, ganun na. Hindi ako ganun. Oo. Pag hindi mo ako tinawagan, okay lang. Yung ganun. So, ito yung alamang na huhugasan na natin, papatitkin natin. So, $6 ang palagi. Almost $7 ang bili ko pala dito. So, anyway, saan ba tayo? Mabait akong kaibigan. Mahilig ako magsupresa. Yeah, that's the thing. Oh my God. Ang hilig-hilig ko magsupresa. At magaling ako doon. Magaling ako magsupresa. Tapos ano pa ba? Sabi nila masarap daw ako magluto. Bakit? Sabi nila yon, masarap daw ako magluto. And then, gusto ko lagi malinis ang kusina. Mahilig ako maglinis. Kahit sa kwarto ng pasyente namin, mahilig ako maglinis. Oo. Tapos, teka lang ha. Amayin ko muna. Hindi pa. Pwede pa. So, buhugasan ko lang siya ng mabilis. Ito talaga yung alamang na yung alamang, wala siyang lansa. Konting hugas lang, last kasi na hinugasan ko. Naalis yung alat niya. Ganyan lang. Hindi ko sa kulok sa kamatis. Hindi ko lang kulalagyan ko ng bagon. Maraming kamatis at maraming bagon. Tapos, ano pa ba? Ang dami kasi yung sinasabi niya, 25, Diyos ko, di pa ako lang ang alahate. Isa akong OFW dati. Galing ako sa Hong Kong at Kuwait. At syempre, ang alabing tita sa mga pamangkin ko, alam ko yan dahil love ko sila. Sa mga pinsan ko, ang malabing cousin too. Hindi na ako magsasabi niyan. Yung mga pinsan ko na lang. Alam nila yan. Tapos, din ako. Mataray ako kung sa mataray. Kaya yung iba, saka gusto ko talaga pag may ibinigay ako sa yung isang bagay, huwag mo ipamimigay sa iba. Yung ganun. Na-hurt ako na parang hindi mo binabalik. Ewan ko, sikano ko sa iba. Sabi niya, pag binigay mo na yung isang bagay, isaptuhin ko anong gusto niyo gawin niyo sa ibinigay mo. Ay ako, hindi.
Siyempre, let's say nagbigay ako ng bag or something. Tapos nakita ko binigay mo sa iba. That's it, hindi ka na makakaulit sa akin ng bags. Hindi ka sa akin makakaulit ng pasalubong. Oo, ganyan ako. Maano ako, ma-sentimental value ako. Kasi kano lagi niya ako sinasabihin. Huwag ano, kasi pag ibinigay mo na sa isang tao yung isang bagay, it's up to them kung anong gusto nilang gawin. Ay, hindi ako, iba ako. Sinasabi ko talaga yun. Sinasabi ko, oh, baka kanino mo ipamigay yan, ha? May kasunod yan, pagka yung ibinalyo mo yung mga binili ko. Tapos, ayoko din nung, let's say, ayoko din nung, let's say, yung, pag sinabi, I can hold a secret. Yeah. Kaya kong pag sinabi mo na wag na sabihin kahit kanino, kaya kong i-hold yung secret. Kasi, I believe na pag sinabihan ka ng isang tao na ate, huwag mong banggitin kahit kanino, hindi ko binabanggit yan. Oo. Never. Babanggitin ko lang sa isang tao. Pag sinabihan ako na okay lang banggitin mo, ganyan, babanggitin ko. Pero, pag sinabi mo sa akin na atin-atin lang ha. Kasi naiisip ko, kaya nga siya nagsabi ng gano'n para alam niya na papagkatiwa. Kaya galit ako doon sa mga tao na may sinabi ako sa'yo, tapos sinabi mo kung kani-kanino. Ay naku, I hate it. Yung mga ganyan, hindi ko nagiging friend talaga yun. Ako na umiiwas kasi akala ko friend kita, hindi pala. Bakit mo sinabi yung sinabi ko sa'yo, diba? Never. Pag gano'n, iniiwasan ko na. Pag alam ko na na gano'n siya, iniiwasan ko na yan. Hindi ko na yan, iniisip ko kung yung alamang lalagyan ko ng karning baboy. Lalagyan ko ng taba. Hindi ko alam. Ano kaya mag-live na lang kaya ako? Hindi ko kaya yung cellphone ko. Kaya lang magbabacuum ako eh. Dahil isang araw na iyaan ako mag-live ako. Eh kasi magla-live kami sa Sunday ni Warren. Kaya hindi pala ako pwede mag-live ngayon. I try to do live once a month. So, yung sa amin ni Warren sa Sunday pa pala. Never mind. Okay. Pag nagdi-drain na ako ng inumin. Kasi di ba sabi ko nga dati, hindi ako never kaming uminom ng mineral water. Kasi mahal. Tipid ako. Hindi. Mas gusto ko yung tubig na pinipilit ko. Mas bet ko yun. O sige na, magbabacuum ako. Guys, mainit na mantika. Hindi ko alam. Pag nagluto ako ng bagoong, hindi ko lalagyan ng karni eh. Magpiprito ako ng buong bawang. Yan yung pinagkulang. Tapos, maraming sibuyas. Kasi nga, wala akong bawang naman. Hindi akong bawang. Hindi ako maglagay ng meat sa karne. Kasi bawang sibuyas. Okay, ayan. Marami yung manilagay ko ng mantika. Ano naman siya yung kalimutan ko anong tawag sa mantikang yan. Lar, hindi ko sure. Iko-comment ko sa down, ilalagay ko sa lalagay ko ng pag in-edit ko. Hahanapin ko pa kung anong klaseng mantika yun. Hindi siya regular naman na oil. Ayan. So, hayaan mo lang maluto ang sibuyas.
Tapos, lalagyan ko ng kamatis pag iyan ay lutong-luto na. Tsaka ako ilalagay yung durog na bawang. Okay? Nakita nyo medyo prito na yung bawang sibuyas at tsaka yung buong bawang. Tapos ilalagyan ko pa rin siya ng tawag din, bawang na durog. Masarap sa bagoong yan. Kaya kahit maalat yung bagoong na nabili nyo, in case, pag maraming bawang sibuyas, tsaka, diba? Pero magigisa muna kayo, sangkusan yung maigi. Okay? Yan, lagyan na natin ang kamatis. Diba daming kamatis? Maluluto naman yan. Kaya kahit maalat yung walawang nyo, kasi may ganyan naman, maraming kamatis. Okay? Ilalagay nyo yung alamang pagka yun ay luto-luto na. Ay pag-ligis na yung kamatis. Hayaan nyo lang siyang maluto ang kamatis sa paglalagay natin ang alamang. Okay? Ayan lang. Ganyan lang. Lalagyan natin ng sili kasi maanghang yung gagawin ko. Sili at saka siling verde para mabango. Wala dami ng kung alamang nabili. Pero ito, hindi ito masyadong maalat yung alamang na ito. Alam ko kasi dati nakapagluto ako mo. Kaya alam ko na hindi masyadong maanghang. Okay. Ito yung mga binili ko pa dati na sili, nilagay ko sa freezer. O, diba? Hindi siya nasisira. Kahit kahit ilang buwan yan dyan sa freezer. Kahit umabot pa ng taon yan. So guys, update ko kayo. Ito na nangyari sa kanya. Ayan. Medyo ligis-ligisin mo yung kamatis. Pero actually, pwede nyo ilagay ang bagoong, ang alamang. Pwede nyo ilagay ang alamang para sabay siyang maluto ng kamatis. Ayan. Medyo naman siya. Kung gusto niyo ng matamis, dilagay niyo ng konting asukal. Mostly kasi yung iba gusto matamis ang mas tamis ang bagoong. Ako naman yung tama lang. Pero lalagyan natin yung konting brown sugar para hindi ko na sila lagyan ng suka. Ano yung kung bakit kasi may kamatis na. Kamatis ay maasim na. Guys, pag ang alamang nyo pala, pag yung alamang nyo niluluto ay medyo maalat, ang isang resolution din, hindi lang asukal, lagyan nyo siya ng gata. Kasi ito medyo maalat. Kasi hindi ko siya masyadong hinugasan. Kasi last time na hinugasan ko, sumabang naman. Pero, lagi nga kasi ako nagluluto ng alamang na ganyan, yung talagang isdang alamang. Ano siya, medyo maalat to. So, ang ginagawa ko, di ba ganyan siya. O, burutan nyo ng gata. Buti, meron akong coconut milk sa bahay. Burutan nyo siya. Isang ganito. Oo. Masarap yan. Oh. Yan. Ay. Tapos yung gata naman na nabibili sa can, dito sa yung mga taga-US, diba medyo matamis-tamis din naman. So, hayaan mo lang siya yung ganyan. Matagal ang luto nito kasi yan hanggang sa kumati yan. O, diba? Perfect. Nawala ang
Nawala ang alat niya. Kanina medyo maalat eh. So, yan ang gagawin nyo. Halimbawa sa Pilipinas, buhusan nyo ng kahit isang kabuo. Alam nyo, isang kabuo. Yan ang tawag sa amin. Isang niyog. Tapos, kumukulo na siya, di ba? Yan ay hindi maluluto. Ang luto niyan ay kating-kate. Yung igang-iga na sa ano. Igang-iga na yan sa ano, sa gata. So, pwede nyo lang ilagay ang sili para kumakagat yung anghang. Gusto ko kasi maanghang. Marami kayo ilalagay ng sili. Hindi ko naman siya, hindi ko naman siya ginayat. Inalis ko lang yung pangkay. Kasi baka pumait pag nilagyan ko ng pangkay. Maraming sili. Alam nyo kung saan masarap yan? Nilagang talbos ng kamote, daging, sweet potato. Halo-halo na. Inaalis ko yung tangkay kung ayaw yung hiwain. Parang naman naman ang sili ko. Tama na yan. Ano lang siya. Hanggang sa maluto siya. Yung dati, yung kaibigan, hindi naman dati. Dati, at sabi nung kaibigan ko, sabi niya, magbenta daw kami niyan. Kasi gusto-gusto yung bagoong ko. Sabi niya, magbenta ka kaya ng bagoong. Sabi ko ganyan. Kasi nga, sa gata ang bagoong ko. Sabi sinasadya sa akin. Magbenta daw kami. Sabi ko, ay naku kuya, huwag na. Yan ko lang yung gusto. Tapos, lagay niya sinasabi yun. Ano nagkakari-kari. Kasi kung nagkakari-kari ako, hindi ako gumagamit yung nasa garapon, yung ano, yung gawa na. Pag talaga walang time, ayun. Ano, pero mostly, kasi nga makuot ako sa kanya, oh, matagal lutuin yan. Madami na ako magagawa. Kaya lang inuna ko ngayon pagbabaking kasi para at least malinis na ang bahay. Diba? Pagka rin ako magluto, at least malinis na ang bahay. Kaya inuna ko maglinis ng bahay. Tapos medyo hahalo-haluin nyo din at baka naman masunog sa ilalim. O, diba? O. Halo-haluin nyo rin. Tikman natin. Sarap. Tingnan natin ito. Ayaw ko magluto niya, nakalamsi. Kasi yung... Okay, update ko kayo pag medyo kati-kati na. Hindi ko na na-video kung ano nung pinaglalagay ko. So anyway, naglagay ako ito ay sauce ng fishball. Kasi, yung pupuntahan ko, ang share ko ay fishball plus the sauce. Yung the whole thing ng ng fishball, pati stick, yun ang dadaling ko, fishball stick. Tapos ito yung update ng ating bagoong. Okay, so ang nilagay ko diyan tubig, brown sugar, konting toyo, bawang na dinurog. Nilagyan ko rin siya ng garlic powder at saka nilagyan ko ng white pepper and konting toyo pampakulay. Actually, parang teaspoon of toyo. Tapos nilagyan ko siya ng cornstarch at saka ng tapioca powder. Yeah. Nakalimutan kong magmamadali kasi nga ako para makaligo ako bago pick upin yung anak ko. Kasi pagka pick up ko sa kanya, diretso na ako. Ayan. Ganyan lang siya. Hanggang maging thick. Pag sobrang thick, dagdagin nyo na lang ng tubig. Tapos sa asukal, tansya-tansyahin nyo lang. Huwag masyado ng matamis.
Ito, tama lang ang tamis at anghang. Papakuloan lang ng ganyan. Halu-haluin nyo para hindi magbuo-buo. Oh, may tamis anghang na siya. Tapos ito, bagoong. See? Hindi pa yan luto kasi maluluto lang siya pag kating-kati na siya. Okay? Yung igang-iga na or drain na siya sa coconut. Update tayo sa ating alamang. Ayan o, medyo kati-kati na siya. Medyo iga-iga na siya. Pero hindi pa yan luto. Dapat yung igang-iga talaga. Saka matagal siyang masira. Pagka yung sobrang lutong-luto talaga siya. Yung walang ano yung kating-kati na yung bagoong. Okay? Okay. Pag medyo kati na siya o iga na, halu-haluin nyo kasi baka masunog. I-check, medyo lagi nyo i-check siya. Diba? Medyo iga-igahin nyo siya. Ganyan lang. Yun yung i-check all the time kasi baka mamaya yung ilalim sunog na kasi pag may gata mabilis masunog. Mamantika na siya kasi gawa pati yung niyog, yung coconut. So ayan guys, oh. Pangti pa. Kasi diba mabilis mag sunog-sunog. Kaunti pang iga-iga. Kasi pag lutong-luto din ang ang alamang, hindi mabilis masira siya. Yun ang ano niya. Tsaka pag nilagyan niyo pala ng coconut milk or gata, alam niyo ba hindi siya maamoy. Hindi siya amoy bagoong. Kasi pag nagluluto yung bagoong, di ba grabe ang amoy. Ito, pag nilagyan mo siya ng hindi siya masyadong maamoy. Wala siyang walang masyadong, ang naaamoy lang is yung gata na niluluto. Pero yung bagoong wala. Ayun, ganyan lang. Maya natin ilalagay yung siling haba. Ang siling haba, wala naman pwede man hindi nyo lagyan. Kaya lang, pampabango siya. At saka, diba, marami ako sa freezer. Kaya, ayan, naglagay ako. So, iga-igahin lang yan. Siguro mga 10 minutes lang. Tapos na yan. So, guys, maluluto na ang ating bagoong. So, let's see anong itsura niya na ngayon. So, lagi nyong hahaluin pagka yung pagka yung kati na kasi mabilis nga masunog. Okay. Papakita ko sa inyo. Ayan na siya. So, diba yung nakita nyo yung lutong-luto yung bawang na yan. Nilagyan ko siyang bawang na buo at the same time. Kaya mamasama-sa pa siya kasi yung niya, yung tawag dito. Yung coconut. Yung ng Tsaka mantika na rin. Diba? Tapos, lagay na natin ang ilalagay na natin itong siling haba. Yan mo lang sa ibabaw yan. Ganyan lang siya. Kahit ako sa inyo. Ayan na siya. Diba? Mix nyo para medyo maluto yung sili. Hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Tama lang. Hindi ko na nilagyan ng asukal. Kasi yung gata medyo may tamis na rin. Tignan natin.
Sarap. Sarap ko sa mangga. Okay. Yan na. Tapos na ang ating bagoong. Diba?